Solo lead pa rin po si Grandmaster Wasiso after round 4 sa ginaganap na Grandmaster Simple Cap 2026. Grabe, inubos na po si Fabiano Caruana, si Laban Poris at tablan 2 beses kaya 3 points out of 4 po siya. Ngayon, yung pumapangalawa marami, including Grandmaster Pragnananda, nakaka-champion lang po sa St. Louis Rapid and Blitz. Ang tanong, talunin kaya ito ni Wesley para umarangkada na siya ng tuluyan? Ano po ang nangyari? Puti po si Wesley. Ang tinira niya po, ipor lang. Sinagot po yan ni Pragnananda ng E5. Pagka E5, Knight F3, Knight C6. At dito po, kadalasang ginagawa ni Wesley, Bishop C4. Kung hindi naman, nagbi-Bishop B4. Pero sinopresa niya itong si Pragnananda. Tinirahan niya po ng Knight to C3 lang, na kung saan tinirahan ni Prague ng Knight to F6. Ito na po yung tinatawag nilang 4 knights game. Ngayon, ang kadalasang ginagawa dyan, dini-D4. Actually, paborito ko ito sa white, pero tinigil ko pong itira dahil po kadalasan ang nangyayari, natatabla. Kaya nga ibalik ko lang 'no, may ginawa po akong bagong tira diyan, may ginawa akong A3 muna, H3 muna, just to want to show you guys. Panggulo po kasi 'yan. Like for example, nag-H3 ka muna. Ang pinaka-ideya niyan kasi usually lalabas, eh. So 'pag lumabas, ka-capturein. Tas pagka-takes, ganun ang mangyayari, oh. So makukuha mo yung gitna, biglang lalamang po, no? Yung mga idea nga po na ganito, like for example, syempre, total babagsak yung bishop, palabasin mo muna yung king. Abay, mali po yan dahil makukuha ng white yung sentro sobra. Ayan, no? O, tamang develop lang, rook ka lang dito or dito, king move, safe na yung king. Ang lakas ng sentro, may pair of bishops. Yun pa yung mga idea nun, kaya dinidelay. Ngayon, ang main line talaga D4. Na tinitira ko din before, na ang nangyayari kadalasan pagka takes, syempre babawiin mo, nagkakaroon po ng bishop b4. Ang intensyon, kakainin to. Ngayon, hindi ka makadepensa dahil malilibre to, kaya kinakapture muna. Knight takes to c3. Tapos binabawi po yan ng b pawn. Hindi po yung d kasi makakapture yan, hindi ka makapagkasling, eh. Kaya B pinaka-capture. Tapos pagka-takes niya, nagbi-bishop D3 to defend na. Ngayon, nagdi-D5 yan. Linya po talaga yan. To get rid of that double pawn sa may C, di D5. Para po ang mangyayari, ito po yung main line, eh. Pag kinapture po yan, babawiin ng pawn, and then magkakasling lang. At ito po ay paborito ko. At linya po lahat yan. Yan ang ginagawa po dito, Bishop G4. Pagka Bishop G4, nag-C6 para depensahan yung D4 kasi may kain na ganun, eh. At ito po ay popular na linya. Talagang nilalaro po ito madalas ni Hikaru Nakamura, na kung saan tinalo niya pa nga po si Fabiano Caruana. Ang kadalasan pong ginagawa dito, yung iba nagki-queen to F3, pressure doon. Yung iba naman nag-H3 lang. Pero yung isang napulot ko kay Hikaru, yung knight to A5. Ito yung ginagamit ko, eh. Ang idea niyan, magsi-C4. Tapos i-weekend to. Tapos later on pupunta dito, may A3, B4, knight to C4. Ganun po, o yan po yung plano. Anyway, balik po tayo sa nangyari sa kanila. Kasi, ang pinili ni Wesley, yung tinira ni Magnus Carlsen kay Wesley no naglaban sila. Eto po yung bishop to D2. Itim po si Wesley, so ginamit po ni Magnus ito sa kanya, tinirahan siya ng bishop D2. Na kung saan medyo mawiwirduhan ka lang kasi, Coach, bakit eto? Para saan? Ang gusto niyang mangyari, hindi masira yung pawn structure. Ang pinaka gusto niya dyan, pag kinapture to, makakapag-knight takes tapos sira yung pawn structure. Yan yung pinakagusto niya. Puwede din po na 'pag tinulakan dahil may bishop na, makakagalaw yung kabayo ta's mapapalit lang yan, malakas yung sentro, 'no? Ngayon, ang problema sa linya na yan, ang ginagawa, nagka-castling lang. Yan po yung ginawa ni Pragnananda. Para saan yung castling? Gusto niya pa rin ma-transpose, ikaw yung kumapture dito, takes na gano'n. 'Di ba parang pareho pa rin, ang pinagkaiba lang wala dito yung bishop, eh. Kaya ang ginagawa po dito na puti, nagka-castling muna, ayan. So gusto niya talaga kainin mo na yan para knight takes na gano'n, may mga gano'n yung gusto niyang mangyari. Ngayon, ito pong si Pragnananda, abay pinili niya po yung isa sa linya na kung saan binibigay po yung bishop sa kabayo, bishop takes knight. Na unang tingin magtataka ka, oo nga 'no, puwede 'yan kasi pagka-takes po dito, malilibre yung pawn sa may e4, 'yan yung nangyari. Pero hindi po malilibre yung pawn sa e4 kasi may capture po diyan, bishop takes to f6 at lahat po 'yan ay linya na kung saan popular at ang kadalasang ending, nauuwi sa tabla.
Bakit tabla coach? 'Di ba pagka-capture babawiin takes, 'di ba parang lamang pa si Wesley sira yung pawn structure? Yes! Pero hindi naman po kasi didepensahan na 'yan. May counterplay sa B2 libre yung pawn, eh. Yun yung nangyari. So pagka bishop takes to C6, okey gagalaw yung tore at halos pantay na pantay. Ngayon dito may iba't ibang approach na ginawa before. Yung iba nag-rook to B1 which is the main line, yung iba nag-bishop to E4 umatras lang, yung iba naman nag-bishop to D5 para depensahan 'to. Pero lahat po yun kadalasan nauuwi sa tabla at ito pong si Wesley pinili niya po yung rook to B1. Ang rook to B1 napakasimple na idea pasadong mapalit yan kasi babagsak yung tore. Ganyan po ang nangyari and then nag-rook to D8 linyang-linya pa rin tingnan niyo oras sila 1:34, 1:32. So yung rook to D8 the idea is papasok po siya dito. Hindi ka din makaangat basta-basta para ipinsana dahil background checkmate ka. Kaya ang ginawa niya nag-bishop lang po sa may F1 para depensahan na. At ang kasunod na tira puwedeng pumunta dun yung tore magpipin. Kaya tinirahan po ng bishop to F5 hitting the pawn na sinagot naman ng rook to B7 hit din sa dalawang pawn. Kinapture po yung C2. O teka lang coach, pagka-takes yan may capture, oh, magwa-one pawn up panalo pa, 'di ba? Kasi atakado yung bishop, atakado yung tore. Abay hindi po totoo yun kasi may napakagandang tira dito, napakasimple pero alam nila 'to, planado 'to, eh, linya, eh. Bishop to E4. Yes, libre yan, maka-capture mo. Pero pagka takes po ng bishop by the way, libre yung bishop guys, hindi ko na-explain. Backrack siya sa ilalim, kaya hindi po puwedeng kainin. Kaya ganyan po yung ginawa, takes and then pawn takes at ang ending, one pawn up si Wesley, mukhang may chance pang manalo. Pero maniwala kayo sa hindi, kahit one pawn up si Wesley, tingnan niyo po yung evaluation ng engine. Negative pa, hindi mo maintindihan kung bakit, eh, 'no? Bakit? Kasi po, kahit one pawn up yan, sira yung pawn structure dito. Paano itatabla, 'di ba tulak-tulak napakaganda, eh, napakasimple lang po ng gagawin, simpleng-simple lang, eh, nag-G6 nga lang, eh, ang best move po nila diyan G5, eh. Pero nag-G6 lang, tumira po ng king move, tapos nag-king move, tapos si Wesley bumaba, nagbalik-balik, nauwi na sa tabla. Ang tanong, coach, ba't hindi pinilit ni Wesley? Ipapakita ko sa inyo kung paano itatabla ng madali yung ganitong klaseng posisyon. Hindi po kasi maganda yung pawn structure, no? So ang gagawin mo lang, kung ikaw ay black, like for example, nagtulak si Wesley, magturo ka lang dito, bantayan mo. Pabayaan mo lang magtulak, okay? Iilaliman mo lang. Oh, tulak ka na naman, siguro galaw-galaw ka ng konti dito, baka puwedeng mag-ano ka, H5 ngayon yung king lalapit 'no, lalapit. Siguro bago lumapit gano'n muna natin para may tulak ulit 'no. Ayan, pagpunta diyan mag-king move ka lang, ganyan lang. Tandaan yung king hindi makatawid dito, kaya ang magiging takbo niyan dito. Ngayon 'pag tatakbo siya diyan, puwede mong pangarapin ubusin yung pawn. Puwede mo pangarapin ubusin yung pawn niyan. Ngayon, coach, bakit kasi tumakbo yung king? Eh, itulak na lang natin. Ngayon 'pag tinulak, gano'n pa rin, lalapit lang yung king. Wala kang magagawa. Kunwari pumunta ka dito, kahit magpabalik-balik lang 'yan, yung tore na sugswang na dito. May mga idea, coach, total 'di naman po makagalaw 'tong tore. Baka puwede, ang gawin natin, itakbo na lang natin. Like say for example, bumalik lang yung king, eh, takbo na nga natin sa kabila. Pabalik-balik gano'n, let's say lang, pabalik-balik lang tingnan niyo ganito kadaling gagawin diyan, tingnan niyo, lalapit, eto lang ipakita ko lang kasi common 'to nahihirapan sila dito yung mga beginner. Ayan, ngayon 'pag nandito na yung king, iaatras mo lang yung tore kahit saan. Again yung toring 'to hindi makaalis. Siyempre lalapit kunyari, kahit dito ka lang actually puwede mong pilitin kung gusto mo. Pero dito lang ako sa pinakasimpleng way, okey. Ayan, lapit ka lang. Ngayon 'pag lumalapit na siya dito, tatadtarin mo lang ng check. Tadtad mo lang ng check 'yan, tadtad mo lang ng check, oh, 'di ba? Ngayon 'pag lumayo yung king, babalik ka na dito, okey? Ngayon, coach puwede na siya dun, puwede pero F6 lang 'yan, eh, wala namang gagawin 'yan diyan, eh. Hindi nga po makagalaw 'to kasi may capture. Ngayon babalik na naman siya, gano'n pa rin, dito ka lang, once lumapit yung king, tatatarin mo ng check. Ang reason diyan, walang tataguan yung king. Kaya yung laro mauwi sa tabla. Kaya tinabla na po nila. Kaya yung iba kasi, "Coach, one pawn up, hindi mo lang nilaban." Gano'n po kasi kadaling itabla 'to. There's a lot of ways to win. Hindi ko na nga pinapakita kung paano 'pag pumilit, kasi hihirap, Pero kung gusto lang ng tabla, kayang itabla ng black. Kaya po itinabla po nila yung laban. At dahil natabla yung laban nila, ano po ang naging standing? Abay, bago ko ipakita yung standing, tingnan muna natin yung ibang bakbakan.
Eto po, oh, si Fabiano Caruana pagkatapos talunin ni Wesley, boom, nagmaasim, ayun. Tinalo naman si Lebon Aronian, grabe 'no? Bumawi si Fabi, gusto ko lang makita kung paano yung laban na 'to, kasi mukhang maganda yung laban na 'to, eh. Ayan, E4, Petrov, kinakain 'yan, okey, o linya, D4, mainline. Okay, castling lang and then C4. Again, hindi po puwedeng kainin 'to dahil malilibre, common 'yan sa may, Petrov. Tapos rook to E1, okey, dinipensahan, queen to B3 lang. Ito naman yung pine-pressure niya na sinagot lang ng knight to D7 at mukhang linya 'to 'no, mabilis sila pareho tumira. So pagka knight D7, kinapture, takes, and then nag-knight lang do'n. Teka, may tanong ako, bakit hindi po tinix ito? 'Pag tinix pala 'yan, mukhang lamang ka ng pawn, pero pagka knight to F6, babalik ka dito, matatadtad ka po, eh. Ayan, oh, tadtad ng development. Sige, kumain ka, naku, mangingisay ka, bishop D5. Gano'n mangyayari, kaya hindi pinili 'yon ni Fabi. Ang pinili niya po is nag-knight to C3 lang, na kinapture na. Tapos eto, napakagandang sundot, number 1 engine move, boom, bishop to G5 lang. Hinata muna yung queen para madepensahan 'to, eh, para in case na kung i-capture, may tore agad nandun. So, ang ginawa, hinarang. Ay, interesting, hinarang lang, oh. Anong mangyayari? Eh, 'di kinain po yung kabayo. "Uy, teka, libre 'to, coach." Libre, hindi ma-capture 'yan. Kasi 'pag kinapture mo 'yan, magkakaroon ng knight takes lang. Abay, yun pala yung nangyari. Knight takes lang, pinakain lang, oh. Nabaliw ba? Kasi puwedeng sabihin niyo, "Coach, capture 'to, takes, tapos capture do'n, 'pag tsumek ka naman sa ilalim puwedeng harangan, ngisay." Ayun 'no. Depensado yung background check niya, may atake do'n, 'di madepensahan. Kaya po balik tayo do'n, ang ginawa niyan, knight to F6 lang, na sinagot ni Fabi ng C4. Ang bilis tumira ni C4 ay ni Fabi 'no, halatadong preparado. O kinapture, takes, nag-H6 atras, nag-B6. Nag-isip na si Lebon 'no, pero si Fabi mabilis pa rin 'no, nag-C5, pass pawn, lumabas, umangat, o kinapture, ayun, pumasok lang, oh, pusang gala 'no, tindi ng pressure. So, ang ginawa po niyan, nagdepensa, pawn takes, ayun na, oh. Yun na, dun na lumamang, eh, blunder pa nga daw yun, eh, pero pagka HT gumanon, ayun, lakas ng paspon, guys. Ay yung paspon 'no, 'di makain. Baka ng checkmate. Grabe pala yung ginawa ni Fabi dito. Of course, 'wag mo ipalit, pandepensa yan doon at ayun na, quality down. 'Pag hinain mo, may gano'n. So, ang ginawa niyan, kinapture na lang yun, takes, takes, wala na, winning na. Winning na. Technique na lang yan. It's a matter of technique, oh. Dadahan-dahanin yan, okey, bumagsak pa yung pawn. Dadahan-dahanin. Hala, nakulong yung knight. Nakulong nga yung knight, okey. At dahil do'n panalo si Fabi, kaya eto na ang standing. Tingnan po ninyo after round number 5. Leading pa rin si Grandmaster Wesley So. Abay, hindi pa rin nagpapahuli 'no. Leading pa rin 3.5, solo lead, sumusunod nga lang si Fabi, si MBL, si Vincent Keymer at Pragnananda. Si Vincent Keymer tinalo niyan si Anish Giri, eh, 'no, kaya umaangat na, eh. Ngayon, ang ganda ng susunod na bakbakan. Ano bang meron, Wesley So, kalaban niya yung talaga namang sumusuki sa kanya na si MBL. Itim pa siya. Alam niyo ba kadalasan talo si Wesley 'pag itim siya kay MBL? Oo, lagi siyang talo kay MBL 'pag itim siya. Tingnan natin kung magbabago na ba ang hugis, ang hugis, eh, 'no, ang hugis ng tadhana. Pusang gala, laging talo, eh. Ano talaga, hirap na hirap siya kay MBL lalo na 'pag classical, 'pag black siya laging talo. May mga tabla pero mas madalas ang talo. Tingnan natin kung maka-recover siya diyan, Tapos Fabiano versus Sindarov, Anes versus Vanporis, Sevian versus Kamer, and Pragnananda laban kay Lebon. Yan po ang pairing na ating matutunghayan. Try natin mag-live. Hindi ako nag-live na kagabi kasi nag-live ako sa esports. Ngayon, nagkasabay sila. Itutuloy ko sana yung live ko para sa laro ni Wesley. Ang aga natapos ng laro ni Wesley, sobrang bilis, eh. Anyway, abangan nyo din po yung ating app sa Apple Store. Okay na po siya sa Google Play Store. Sana po masuportahan nyo, i-download nyo po. More than 6,000 na po ang ating users as of the moment. Paglabas po niyan sa iOS, hopefully within this month, tinatapos lang po ng aking developer. Pinagtutulungan na namin para mabilis at mailatag na natin lahat. Anyway, hanggang sa muli pong pagkikita, don't forget to like and share. Muli, ito po yung Coach Speedy Master, Daniel Causo.
Maraming pong salamat sa inyong suporta. God bless po. Thank you po. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.